Welcome to Donmar TV News Channel. Aminado ang COMELEC na buhos na ang mga natatanggap nilang sumbong mula sa iba't ibang lugar mula nang mag-umpisa ang campaign period. Kaya maraming hamon ang pag-identify sa klase ng mga reklamo mula sa libu-libong election-related issues na naipapublish. Kaya naman naglaan ng komisyon ng isang email address para lamang sa mga lehitimong reklamo. Ito yung sumbongko at votesafe.ph. Dito ay mas masasala umano yung mga impormasyon at may pagkakataon ng poll body na ma-verify yung mga nagrereklamo pati na yung ibinabahaging data. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni COMELEC spokesman James Jimenez. As far as the use of face shields is concerned, we feel that it's necessary to point out that even under IATF guidelines, face shields are still there. Only, of course, voluntary. The use of it is voluntary and it becomes mandatory depending on the alert level. Now, as far as using it for campaign purposes, it remains a crucial cornerstone of minimum health protocols. And subject to the ruling of the CCC, we will have to announce later on what the action is for those minor infractions that we are seeing now. We're seeing a lot of people kasi they take off the shield or they put it back on and then they take it off. Kuminsan napipicturean sila walang shield and then later on meron na naman. So we're going to have to decide what to do with instances like that. But in general, the guidance remains. The guidance is still use face masks and face shields, especially for high-risk environments such as campaigns. After po nang nangyaring ito kay Miss Tony, kayo ho ba ay nakipag-usap sa kanya o may plano po bang kausapin siya? Dahil nga isa po kayo sa mga dahilan kung bakit nabash nga itong si Miss Tony at siya ay nakapag-desisyon na mag-resign mula sa kanyang programa. Meron akong pagkakataong makausap siya kagad, Jade. Mike, gagawin ko yun. Hindi lamang dahil doon, kung hindi, kagaya na sinabi ni Mike, meron tayong katungkulan na ipaliwanag sapagkat naging controversial na naman. Alam mo naman ang ina-advocate natin ay huwag magkawatak-watak ang ating bansa. Kailangan ay palagi tayong nagkakaisa. Kung ito ang dahilan para lalong maipaliwanag natin sa bahagi na tayo'y lalong magkaisa at nakikita ko naman kulang lang sa pagkaunawa yung iba, palagay ko'y magiging daan na para lalo tayo magkalapit-lapit sapagkat hindi mabuti na ito ay manatiling isang bagay na nakapagbibigay ng pagdududa sa kanilang puso. Kailangan liwanagin at kung kinakailangan ubusin natin ang ating panahon sa pagpapaliwanag na yan para lang makamit natin ang lubos na pagkakaisa sa ating bansa. At hindi na maulit yung mga ganitong kontrobersya na ang dahilan lamang ay hindi pagkaunawa sa isang napakaliit na bagay, Mike at Jane. DS, baka nanonood si Miss Tony ngayon, baka may mensahe ka po sa kanya. Oo. Tony Gonzaga, kung ikaw ay nanonood, huwag kang mawalan ng loob. At alam ko naman na ang ginawa mo ay sang-ayon lamang sa iyong pagkakilala at prinsipyo. Unang-una, ikaw ay isang professional na MC at hindi dapat ikapit ang pagtatrabaho mo kung anuman ang naging paksa ng ibang mga kababayan natin. Tutulungan kita na ipaliwanag natin. Alam ko sa bandang huli ay maliliwanagan ng ating mga kababayan yan. Mabuhay ka, Tony Gonzaga! Lalo mo akong pinahanga sa iyong matibay na paninindigan. Huwag kang magpapaapekto dyan sa mga tumitiligsa sa iyo dahil konti lang naman sila. At karamihan ng mga Pilipino ay humahanga sa iyo. Ang mga tumutiligsa sa iyo ay walang mga sariling isip. Hindi nila naalala na kaya umusbong ang mga Filipino artist ay dahil kay Madam Imelda Marcos at dahil
sa administrasyon ni Presidente Marcos. Noong sila ay nandyan pa, sinuportahan ang mga Filipino artists sa pagtatalaga. Nagkaroon sila ng utos sa lahat ng mga radio stations na magpatugtog ng 3 OPM bawat oras na dumami pa ng dumami. Diyan nagsulputan yung mga Filipino artists na sumikat ng husto na kagaya nila Basil Valdez, Haji Alejandro, Tilly Moreno at kung sino-sino pa. Lea Navarro, Lea Salonga dahil sa golden age of OPM na kung saan sinuportahan pa rin ito ng Marcos administration sa pamamagitan ng OPM Music Festival na kung saan ang mga nananalo ay pinapadala natin upang magrepresenta ng Pilipinas sa iba't ibang mga international music festivals na lahat sila ay umani ng tagumpay. Palaging sila ang grand prize kasi buo ang suporta sa kanila ng gobyerno. Nandyan ang Cultural Center, nandyan ang Folk Arts Theater, nandyan ang PICC at iba't iba pang mga tanghalan ng ating mga talento. At ang pelikulang Pilipino ay binigyan ng diin ng suporta ni Madam Imelda Marcos upang mapayaman, upang mapaigting ang ating pelikulang Pilipino. At yan ay ang sumuporta ay walang iba kundi si Madam Imelda Marcos at si Senator Amy Marcos. Kaya ako ay labis na nagtataka dyan sa mga artist na hindi tumatanaw ng utang na loob, na hindi tumatanaw kung saan dapat bilang tanawin ang kanilang kinalalagyan bilang mga Filipino artist. Walang pumansin, walang nagprotekta, walang nagpaangat sa mga OPM sa industriya ng Pilipino na administrasyon, kundi ang administrasyon ni President Marcos at ni Madam Imelda Marcos sa tulong ni Senator Amy Marcos. Kaya yung mga artist na naliligaw ng landas, kayo ay niluloko ng mga dilawan, kayo ay na-brainwash, kayo ay na-indoctrinate. May panahon pa para kayo ay magbago. Huwag niyong tulagsain si Tony Gonzaga. Bakit? Kapag ka ba hindi umayon sa inyo, mali na? Eh kayo yung mali kasi mga kulang ang inyong pag-iisip. Mga na-brainwash kayo. Kaya ikaw, Tony Gonzaga, mabuhay ka. Ikaw ay matalino. Yung mga tuligsa sa'yo, mga bobo. Mabuhay ka, Tony Gonzaga. Hangang-hanga ako sa'yo. Maraming salamat sa'yo, Tony Gonzaga. Maraming salamat. Mabuhay ka. Ikaw ay matalino. Hindi ka bobo na kagaya ng mga tumutuligsa sa'yo. Sila ang bobo!